Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nakagayak na si Mia papasok sa eskwela. Ilang minuto na lang at darating na ang kanyang school bus. Patapos na siya sa agahan nang may magdoorbell. "Diding!" Tawag niya. "Pakitingnan kung sino." "Ako na, at inutusan ko magsampay sa likod si Diding." Ani ni Lupe na lumabas mula sa laundry. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ni Lupe mula sa sala. "Mia, may naghahanap sa'yo." Kumunot ang noo niya. Sino ang naghahanap sa kanya na ganitong kaaga? Bago tumayo, ay inubos muna niya ang juice sa baso. Pagkatapos ay lumabas patungo sa sala. "Sino bang—" Natigil siya sa pagsalita at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May gwapo sa sala. Naka-uniform ito ng school nila. Ka-service ba niya ito? Hindi ba magsusundo si Mang Pilo? Tumayo ang bisita mula sa pagkakaupo sa sopa at nakangiting hinarap siya. Napapitlak naman siya nang maramdaman ang pagkurot ni Lupe sa kanyang tagiliran nang maparaan ito sa harap niya. Pagkatapos ay binigyan siya ng makahulugang tingin. So, humakbang palapit sa kanya ang binatilyo. "How do I look?" Napakurap siya. "Andrew?" Of course, it's Andrew. Bulong ng isip niya. Bigla ay hindi siya nakaibo at hindi rin siya nakapagsalita. Biglang tumigil ang mundo niya ng oras na iyon. It really was Andrew. Naka-brush up ang alon-alon nitong buhok that made him look sexy. Gosh, hindi niya akalain na si Andrew, ang Andrew Montalbo na kilala niya, ay mukha yung Mel Gibson kapag naayusin. Kumikislap sa kaputian ng polo nito na mukhang tatayong mag-isa sa sobrang almirola na nakapaibabaw sa puting t-shirt. Nangingintab pa ang black leather shoes. "Hey!" Maya-maya ay sabi ni Andrew. Tinapik siya nito sa balikat. "Ba't mukhang natuklo ka ng ahas diyan?" Bigla na namang bumilis ang tibok na kanyang puso. She almost forgot how to formulate a sentence. Oh God, Andrew. Kung alam lang ni Kati kung anong pinakawalan niya. Bulong muli ng isip niya. Um, uh, I'm shocked. Nagmukha kasing tao eh." Gusto niya i-congratulate ang sarili sa nabuo niyang sentence. Ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya anumang oras ay matutumba siya mula sa kinatatayuan niya. Try to remind me na paggawa ng monumento yung taong nag-imbento ng gel ha. Anito, habang hinahagod ng dalawang kamay ang buhok, taking another step towards her. "Huwag kang lalapit," bigla ay nasabi niya. At kahit siya ay nagulat sa naging reaksyon niya, kung paano nagulat si Andrew sa tili niya. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang hihimatayin kapag lumapit pa ito sa kanya. "Bakit?" Naguguluhan tanong nito. Nararamdaman niya ang pawis na bigla nagsulputan sa noo niya. Ano ba nangyayari sa kanya? And she had to say something before she would make a total idiot of herself. Makailang beses siyang lumunok bago nakapagsalita. "Baka kasi
mahiwa ako ng pants mo eh. Ang talim naman ng pagkakaliston. Napangiwi siya. Hindi niya inaasahang may maiisip pa siyang palusot. Ikaw ba ang namalansya niyan? Sino pa ba? Halatang naiinis na ito. Sobra ka naman makainsulto ano? O ano, tara na? Tara saan? Umikot ang mga mata ni Andrew. Saan sa tingin mo? This is school. Ha? May service ako Andrew eh. Wala sa sariling sagot niya. May dala akong car. Anito. At para mabilis lahat ang palabas natin, it's got to feel real draw and throw. Sabi nito. Kaya sinundo kita. Ito ang unang araw ng palabas natin. But it seems na hindi ka yata ready. She had that on mind. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kaaga ang lahat. Para pa rin siya nagtuka ng ahas sa pagkakatayo roon. Huy! Hinawakan siya nito sa magkabilang mga braso. Inaalog siya. Are you still in shock? Hindi ka makapaniwalang matagal na akong magandang lalaki pero ngayon mo lang natuklasan? He was grinning from ear to ear. Pakiramdam ni Mia ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa ginawang iyo ni Andrew. Bakit ba tila wala siya sa katauhan? Para bang nasa ilalim siya na kung anong hipnotismo na iwinisik nito sa ere. At kung ipag-uutos ni Andrew na haggan niya ito, oh gosh, baka gawin niya yun. Upang makabawi, ay malakas na hinampas niya ito sa balikat. Ano ka ba? May iniisip lang ako no. Pero hindi binili ni Andrew ang palusot niya. Nakakalokong nginitian siya. Namumula ka oh. Kapal mo. Ingos niya dito. Pero ang puso niya ay patuloy sa pagtambola. Pagkatapos ay inamba ang nakakuyom na kamay sa mukha nito. Sabahan kaya kita? Napataas sa ere ang kamay ni Andrew. Okay. Tara na. Maghintay ka riyan sandali. Paismid siyang tumalikod nang sa pakiramdam niya ay nakawala siya sa kung anong hipnotismong ginawa sa kanya ni Andrew. Nagtungo siya sa laundry. Lupi, pagdating ni Mang Pilo, pakisabing naon na ako ha. Sasabi ako kay Andrew. Ibinaba ni Lupi ang hawak ng mga labada at saka siya hinarap. Ano ba nakain ng batang yun ha? Aba, lalong gumagawa po ah. Pagkatapos sa halos pabulong na tinig, malayong malayo sa itsura ng kwarto niya. Marahang natawa si Mia. Pero natutuwa ako at nagkakasundo na kayo ni Andrew. Ani ni Lupe. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon kaya napangiti na lamang siya. Sige na Lupe, pakisabi nilang kay Manong Piluha. Iyon lang at lumabas siya sa laundry. O ano, tara na? Inilahad ni Andrew ang kamay sa kanya. Sweetheart? Dala, aniya. What? Call me Dala sabi ko. Iyan ang tawag sa akin ni Brent. Teka nga, sandali nga. Sumeryoso ang anyo ni Andrew. This is not about Brent ha. This is about us. Us? May hinang usal niya. Mia, how can you show everyone that you're over Brent kung pati sa pagtawag niya sa'yo ay Dal? Ay hindi pa tapos sa'yo ha? Mia stirred at her shoes. Marahan siyang napabugan ng hangin. Pagkatapos ay sinalubong ang tingin ni Andrew. I guess tama ka. Let's go, sweetheart. Itunuloy niya sa kanyang sarili ang endearment that sent chill down to her spine. Suddenly, yung dala tawag ni Brent sa kanya ay biglang masagwang pakinggan.
Sa tamat ay natanaw niya ang nakaparadang luma at puting Toyota Corona. Ang akala ko hindi na gumagana ang kotseng yan ng daddy mo, sabi niya. Binuksan ni Andrew ang pinto sa passenger side at sumakay siya. Ginamit ko to kaya lang itinago ni mama ang susi months ago. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ako natulog kagabi. Wika nito at binuhay ang makina ng sasakyan. May ilang segundong pumugak pero nang umandar ay tuloy-tuloy na. Inaayos ko muna. Pinatune up ko kagabi sa kakilala ko. I vacuum it last night para malinis sa pagsakay mo. Smoothly, umandar ang kotse. Humarap si Mia rito. You sure know how? Sa mismong sandaling iyon ay lumingon naman ito sa likuran upang tumingin sa gagawing pagmamaniobra. Natilihan siya sa sumunod na nangyari. Napadikit ang ilong niya sa baba nito. The light but distinctly male scent of his cologne filled her nostrils. Naramdaman niya ang kamay nito na nakapahinga sa kanyang headdress dahil nakatakot-takot na bultaheng dumadaloy sa kanya pababa hanggang sa kahuli-hulihang daliri sa kanyang paa. To please a lady ha, sabi niya in quavering voice. Bakalap, ani ni Andrew. Binawi nito ang kamay tungo sa grip ship. It brushed against her knee. Napa-oh my God siya sa isip. Napatingin siya sa kuko ni Andrew. Wrap around the gear ship. Gayon na lang ang pagpipigil niya na awatin ang sarili na huwag ipatong ang kamay sa ibabaw ng kamay nito just to see how it felt. Huminga siya ng malalim. She counted 1 to 10 at hindi pa siya kontento roon. She inhaled and exhaled. Mabisa raw iyon sa pagpapaalis ng tensyon. And she was tense just by sitting beside Andrew. Inaatake ka ba ng asma? Lingon sa kanya ni Andrew nang maramdaman ang inhale-exhale niya. Tumingin siya rito. Pero sa halip ay nakita niya ang kumikinang na mga mata nito. Hindi niya matiyak kung alam nito ang nararamdaman niya. Umiwas siya ng tingin or else makikita na naman nitong namumula siya. Stupid me, sabi niya sa sarili. Lumipas ang mahabang oras. Kasalukuyang hinihintay ni Mia si Andrew. Sandaling may kinuha lang ito sa locker dahil ihatid siya nito papasok sa classroom. Mia! Tawag sa kanya ni Pridi mula sa koridor. Senior sa ibang seksyon. Isa ito sa mga naging seaters niya. Hi, Pridi. Ngiti niya. Narinig ko nangyari sa inyo ni Brent. Pinigil niyang huwag mapaikot ang mga mata. Ngayon, pre ka na. Tumikim ito. I'll be honored to take you to the prom. Alok nito. A confident smile on his face. Pang-ilan na ba ito sa mga nag-replay ng lintan niyang iyon? Pinilit niyang umiti. How sweet of you, aniya. Pero napagplanuhan na namin ni Andrew na kami magkasama sa prom eh. Iglap na naglaho ang ngiti nito. Nagsalubong ang mga kilay. Sino? Si Andrew. Andrew? Si Andrew Montalvo ba ang tinutukoy mo? Kasabay niyon ay ang pag-angat ng mga mata nito sa likuran niya. Hi, sweetheart! Ani ni Andrew. Ang braso nito ay agad na pumulupot sa baywang niya. Hindi niya inaasahang gagawin nito iyon. Agad na sandaling nahinto ang paghinga niya. Andrew! Hindi makapaniwasang usal ni Pridi. Napatitig ito ng matagal kay Andrew at pagkatapos ay kay Mia. May problema ba pare? Ani ni Andrew. Napaatras ito. Wala. Napapailing nitong sabi. Sige Mia, di bali na lang. Sige pare. Paalam nito. Marahang sinigo niya si Andrew nang mawala na sa paningin niya si Pridi.
pinakawalan ng sarili mula sa braso nito. Okay, tama na. Okay bang unahin natin eksena? Nakatawang sabi nito. Mananalo ba akong best actor? So far so good naman. Ngiti niyang sabi. Ibinalik sa normal ang pahinga. Well, I like to thank the Academy for my award. Nagbaw ito. And Mia Herrera for my hair gel and makeup. Mia actually laughed. And it wasn't snide laugh or mocking one. It was the first real, genuine, heartfelt expression she had ever shared with him since the day they stopped speaking to each other years ago. At tila kay kagaan na pakiramdam niya. She had never felt this way for such a long time. Marahan niyang hinampas sa harap si Andrew ng mga libro niya. Oh, dalhin mo yan. Para best actor ka lang talaga. She said with a breathless laugh. Andrew's bark of laughter echoed down the corridor. Lumipas pa ang mahabang sandali. Hi heavens! Crush ko na siya ulit. Tilin ni Ana ang tinutukoy ay si Andrew. Ni hindi nito napigilan ang sarili na masabi iyon kahit na katabi ang nobyong si Christiana. Magkakasama silang tatlo sa library. Right in front of my nose, ha? React ni Christian habang ngumingisi. Pretty shocking, no? Aniya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang dalawa ni Andrew. At malamang nakarating na rin iyon kay Brent at kay Cathy. Pero, paano ka naman makakasiguro na nag-work tong plano mo? Tanong ni Christian sa mahinang tinig. Basta alam ko. Kampante niyang tugon. Usually kasi kayong mga guys ay mga DIM attitude. Aminin mo. DIM? Tanong ni Ana. Oo, DIM. As in Dima. Si Christian ang sumagot para kay Ana. Pagkatapos ay hinarap siya nito. You mean malabo kami mga guys ha? Kayo rin naman ah. Pinigil ni Mia matawa. No, DIM refers to the dog in the manager attitude. Minsan kayong mga lalaki ay may inaayawang bagay. Pero kapag nakita ninyong may ibang nagkakagusto sa inaayawan ninyo, then yung inaayawan ninyo became the most desirable thing on earth. Sabay pang napatungo si Anne at Christian. Mia, si Ana, paano mo naman nalamang nag-work iyong kay Cathy? Trust me, Ana. I'll be the last person on earth na gugustuhin makita ni Cathy na kasama si Andrew, if only for that. Pero papaano kung ani muli ni Christiana, matamang nakatitig sa kanya? Papaano kung pumalpak ang plano mo? Ano ibig mo sabihin? Well, ipagpalagay na tama ka na may pagkaka-DIM attitude nga kami mga guys. Ipagpalagay na natin gustong bumalik sa'yo si Brent. Pero papaano kung hindi mo na siya gusto? Napapakunot no si Mia. Biglang naguluhan sinabi nito. Wala ako nakikitang problema. Di hindi, maghabol siya. Pero papaano kung patuloy nito? Si Andrew na ang gusto mo. I saw how you look at him this morning At posible na dahil sa ginagawa ninyo ay ma-develop ka sa kanya. At nagkataong gusto pa rin siya ni Cathy. Paano yun? Tila na pa ako si Mia sa kinaupuan. She was at a loss for words. Matagal sila nagkatitigan ni Ana. Nasa mga mata ng kaibigan na gusto nitong malaman ang magiging sagot niya. And truth was, hindi niya alam kung anong sasabihin. Suddenly, it did hurt to say something about Andrew and Cathy back in each other's arms. Napailing na lang siya. At parang gusto niyang mawala sa pagitan ng dalawa ng oras. Kinabukasan, Andrew point of view. Iyon na ikalawang araw na paglabas nila ni Mia. At mula kahapon ay nag-iba ang lahat kay Andrew.
He had this feeling that he didn't know himself anymore. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung paano nagagawa ni Mia na guluhin ang kaisipan niya. Kalat na sa buong SIC campus ang tungkol sa kanilang dalawa. At nakadarama siya ng pagmamalaki. Para sa kanya ay hindi iyon kunwari-kawarian lamang. He felt Mia was really his girlfriend, his sweetheart. Ni hindi niya namalayan na nasa tapat na siya ni Cathy. Hi, Andrew. Cathy, ano nangyari? Bungad nito, nakatitig ng diretso sa kanya. When have you learned to use gel? To look so formal and decent and it's time for change. Putol niya sasabihin nito. It is not you. Ngumiti siya. Who knows who I am? Ngumiti muli ito. I do. Kilala kita, Andrew. Ilang araw lang mula na mag-break tayo, ay nabalita na sa buong campus ang tungkol sa inyo ni Mia. Simply unbelievable. But if it is your way to make me jealous, then you are succeeding. Nagkakamali ka, Cathy. Hindi kita naputol ang sasabihin niya sa biglang pagsulpot ni Mia. Hey, there you are! Nakangiting sabi nito. Inabot ang kamay niya at pinag-cross ang kanilang mga daliri. Hi, Cathy! Nakangiting bati ni Mia. Isang matalim na irap ay ganun din ito. Pagkuway mabilis na tumalikod. So, ano ni Mia? Best actress na ba, ha? You're good. Amused na sabi niya. Nagsaselos siya, no? At kitang-kita ko yon sa mata niya. Sabi nito habang nakangiti. Subalit sa kaibuturan ng puso niya ay naroon ang isang hindi may paliwanag na hapdi. Lumipas ang ilang sandali. Mia point of view. Inihinto ni Andrew ang sakyan sa tapat ng gate. Niyuko ni Mia ang seatbelt at kinalas iyon mula sa pagkaka-strap sa kanya. Ngunit ayaw matanggal niyon. Yumuko si Andrew papunta sa kanya. Iyan talaga ang problema ng seatbelt na yan. Anito, at tinulungan siya sa paglabas ng seatbelt. Subalit nahirapan kahit ito at halos nakapaibabaw na rin si Andrew sa kanya. Dama niya ang mainit na paghinga na pinapakawalan nito. Ayoko matulog rito sa kotse mo, ha? Biro niya. Ngumiti si Andrew sa kanya at ang mata nito ay nagniningning. Dahilan upang manlambot ang buong mga katawan niya. Nagkatitigan sila and all she could hear was his breathing and her own breathing, her rushing pulse. May palagay siyang naririnig ni Andrew ang tibok ng puso niya sa katahimikan na magitan sa kanila. Kiss me, she commanded mentally. Tulad ng ginawang paghalik sa akin ng gabing iyon. Duktong na kanyang isip. Maya-maya ay umibo si Andrew palapit sa kanya, pulling her deep inside his intense eyes. Tila nabasa sa isipan niya ang utos niya. His face only inches away now. Instinctively, she closed her eyes, waiting for their lips to meet. At hinihintay rin niya ang mga kamay nito na lumapit sa kanyang pisngi. Nang bigla ay narinig niya ang pagkalas ng seatbelt. Nagmulat siya ng mga mata. Bumalik na sa upuan niya si Andrew. Ayan na, okay na. Anito. Embarrassment and disappointment filled her. Nanginginig ang mga tuhod na lumabas siya ng sasakyan. Salamat. Aniya sa tinig na halos hindi marinig. Hindi ka ba bababa? May pupuntahan lang kasi ako sandali. Isa pa sa kabilang bahay ko igagarahe ng kotse. Tumango siya at nagmamadaling tumalikod na. Andrew point of view. Pagkaparada sa kotse ay hindi na muna lumipat sa kabila si Andrew. Pumasok sa sariling silid at umupo sa kama.
Nakasandal sa headboard. Sa kamay ay may hawak na can beer. Hindi niya gustong isipin si Mia, subalit hindi niya ito magawang alisin sa isip. Sa nakalipas na mga araw ay ito ang laman ng isip niya. The sexual tension in the car had been so heavy. It could feel it pressing on every inch of his body. He had wanted to kiss her so bad. At muntik na niyang gawin. He was so close that he could almost taste her. But he realized he couldn't do it. Alam niyang kapag hinalikan niya ito, he might not want to stop. And she was only 16, for goodness sake. Nang madaling araw na lasing siyang umuwi, ay nagkasala na siya. Hinalikan niya ito and summoned all control to stop what he had been doing. Dahil kung hindi niya gagawin iyon, ay baka kung saan umabot ang lahat. Nagpretend siya na wala siyang nararamdaman at wala siyang natatandaan kinabukasan. Gayong kung hindi sa alak na nainom niya, ay baka hindi siya nakatulog. Ang buong akala niya ay magaling na siya sa tila virus na dumapo sa kanya mula rito nang maging magkasintahan sila ni Cathy. Nang sabihin ng mama niya na dumuon siya kina Mia habang nasa Hong Kong ito, ay magkahalong tuwa at agam-agam ang nararamdaman niya. Magkakasama silang muli, tulad noong mga bata pa sila. Alam niyang galit sa kanya si Mia. Besides, there was Brent. Na tuwing nakikita niya ay parang gusto niyang pilipitin ang leg. At na mag-break ang dalawa, ay ganoon na lamang tuwa niya. At nang hisusyon ni Mia na magkunwari silang dalawa ang mag-on, ay nadoble ang tuwa niya na sinamahan ng matinding inis dahil alam niyang kaya ginawa iyon ni Mia ay upang balikan itong muli ni Brent. How could he make her realize na hindi si Brent ang para sa kanya kundi siya? And that he didn't want Cathy back in his life. Na pinapaniwala lang niya si Mia na gusto niyang mapagbalikan dito upang huwag naman siya magmukhang loko-loko. Pasado 9:00 ng gabi, nang bumalik sa malaking bahay si Andrew, iniisip na tulog na sa silid nito si Mia. Hindi na siya nagbukas ng ilaw at sa halip ang lampshade sa night table ang binuhay. Hinubad niya ang polo shirt at inihagis sa laundry basket. Kasunod niyang hinubad ay ang pantalon at inihagis din. Pagkatapos ay kumuha ng boxer short sa closet at isunuot at humiga. Ni hindi pa man halos lumapat ang likod niya sa kama, ay bumukas na ang pinto ng banyo at lumabas doon si Mia. "Bakit ngayon ka lang?" tanong nito. Disimuladong inabot niya ang unan sa tabi at itinakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Umupo ang dalagita sa gilid ng kama. Nakasuot lamang ito ng panjamas. "Alam mo bang tumawag si Brent kanina pagkatid mo sa akin?" Patuloy nito. "Sinabi niyang wala siyang partner sa prom night sa Sabado at inaasahan niyang ako magiging kapartner niya. Ang sabi ko, pag-iisipan ko. Gusto niya mag-usap kami ng matagal pero nagdahilan ako." Sapilitin siyang umiti. "Talaga? Ay di congratulate and give your old body a hug. It seems that your plan's working." Inabot niya kami rito. Mia took it and shook his hand. Then he pulled her against him and embraced her tightly. Mia point of view. Wala sa loob na napayakap si Mia rito. She was too stunned to even move. Besides, it felt good to be in his arms. Then she felt his breathing on her temple. Bahagya siya inilayo nito habang kinakapa ang mukha niya sa madilim na silid na iyon. Mia closed her eyes and held her breath. Inabot ni Andrew ang batok niya at ipinaloob sa buhok niya ang mga daliri nito. Then he raised his head from his pillow and kissed her eyebrows. He brushed his lips through her quivering lashes
His lips traveled down the side of her smooth cheek, slowly, giving her time to protest. Pero hindi niya ginawa iyon, ni hindi niya iniisip na magprotesta. Softly, she clung to him. His lips found her mouth, close but soft and trembling, not clamp. He traced a triangle with the tip of his tongue. Napaungol siya, a sound of protest. But it must have been her own action she was protesting. She opened her mouth and stroked hand up into his hair. Hindi niya alam if she just imagined it. But it was like a spark she showed its Andrew's eyes. Tila kislap ng brilyante sa gitna ng dilim. Napaungol naman si Andrew, as if in pain as he claimed her lips again. Oh God, Mia. Pigilan mo ako. Dahil kung hindi ako titigil. Sabi nito habang hinahalikan siya sa mga labi. Andrew, kasabay ng ungol na iyon ni Mia ay bumukas ang ilaw sa banyo at lumabas sa pintong nilabasan niya kanina si Veronica. Anong ibig sabihin nito? Mami? Bulalas ni Mia at buong lakas na tinulak si Andrew na nagulat din at nababangon sa pagkakahiga. What are you doing? Ani ni Veronica na nanghihilakbot na tinig. Oh God! Mia wished the floor would open up and swallow her. But wishes didn't come true. Nanatiling solido ang sahig at nakatunghay sa kanila ni Andrew ang galit na ina. Hindi niya malaman kung saan niya itututok ang tingin sa nanghihilakbot na mukha ng mami niya o kay Andrew na napaungol at sinapo ng dalawang palad ang mukha. Gaano nakatagal na nangyayari to ha? Veronica asked furiously. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Madre de Dios, kababata niyo pa? At ikaw Mia, akala ko ba galit na galit ka kay Andrew na yan ha? Iyon ang pinapaniwala mo sa akin upang hindi ako magduda ha? At ikaw Andrew, hindi ko akalain na magagawa mo ito sa kabila ng kabutihang loob ko sa iyo. Ma'am, Tita Veronica. Both spoke at the same time. Pareho rin namang hindi alam kung anong sasabihin. Paano ipapaliwanag ang lahat ng ito ha Andrew? Veronica turned to Andrew angrily. Paano mo nagawang pagsamantalahan ang anak ko? Ha? My God, Andrew. Mia's going on 17. May gatas pa sa mga labi. Tulad mo rin. 20 ka pa lamang. Tita, ang akmang pagsalita ni Andrew ay napigilan sa biglang pagpasok ni Lupe at Diding sa mismong pinto ng silid. Si Lupe ay tinakpan ng bibig upang hindi mapasinghap na malakas. Si Diding ay nanlalaki ang mga matang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang lahat. At sa tono ng boses ni Veronica at ang ayos ng dalawa ay nahuhulaan ng mga ito kung ano nangyayari. And I both trusted you. Ikaw Andrew, inaasahan kong babantayin mo anak ko. Pero bantay sa lahat ng nangyari. At isipin ang bawat isa sa inyo ay nakakapasok sa silid ng bawat isa sa banyo na lang dadaan. Tita, I'm so sorry. I'm sorry. Ani ni Andrew na hindi malaman sasabihin at kung paano titingnan si Veronica. I don't know what happened. I was... Shut up! Sigaw ni Veronica. Mami, it isn't what you think. At anong dapat kong isipin ha, Mia? Galit na tumbaling sa anak. At hindi ko pa naisip na tanungin ka kung naisukat mo na isusot mo sa prom ay malamang na mananatili akong walang kamalay-malay sa nangyayari sa mismong pamamahay ko pa. Itinutok nito ang tingin sa pantulog niya. Look at you! Nakikita na yung dibdib mo. Niniwo niya ang sarili. Then sucked her breath in horror. Her mother was right. Ilang botones niya ang nakabukas at nasisilip ang dibdib niya. Marahas na niya pinagsalikod ang blusa.
Hindi niya alam yun. Hindi niya namalayan. She accusingly turned to look Andrew, but he didn't meet her eyes. He, too, was staring at her pajama top. His eyes worried and confused. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Napaaga lang panghiko, at kung nagkataon na inabutin ko kayo sa isang mahalin na tagpo. Nangihilakbot na sabi ni Veronica. Mami, hindi ganun ang... Subalit muling hindi pinatapos si Veronica ang sinasabi niya. Hihintayin natin dumating ang mami mo, Andrew. At pag-uusapan natin lahat ito ng maayos. Sa anyo nito, ay alam ni Mia na galit ang ina. At labis-labis lamang ang pagtitimpi. At puno ng pait ang tinig nitong binalingan siya. I thought you are different from other teenagers, Mia. You disappointed me. Sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Oh, Mama. Nanlulumong napaungol si Mia. Pagkasabi niyon, ay tumalikod palabas ang silid si Veronica. Kasunod si Diding. She gave Loopy a helpless look. Umiling ito at lumabas na rin ang silid. Naiwan silang dalawa ni Andrew. They couldn't even look at each other. Mia, umalis ka na sa kwarto ko, Andrew. Aniya sa nanginginig na tinig. You started it all. You seduced me. Tumayo mula sa pagkakaupo sa kama niya si Andrew. Nagpalakad-lakad sa loob ng silid. Itinaas ang kamay sa batok at minamasahe yon. I didn't mean this to happen. Wika nito sa nalilitong tinig. Paano ngayon? Nakagalit si Mami at hindi ko alam kung paano papapaliwanag. Pumiyok siya roon. Pumasok sa isip ang sinabi ng ina na katulad rin siya ng ibang teenagers, hindi mapagkakatiwalaan. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. What her mother said hurt so much. Minsan man, ay hindi siya nakarinig ng ganong insulto mula sa ina. Kakausapin ko sa tita. Mia, magpapaliwanag ako. Umalis ka na sa kwarto ko, Andrew. Oh, I hate you. Mula noon hanggang ngayon, ay wala kang ginawa kundi pagsamantalahan ako. Sabi niya na galit. Pilit na isinisiksik sa sulok ng dibdib ang guilt na umaahon na kahit papaano ay may kasalanan din siya. Hindi nito inawat. In fact, she encouraged him. Ginusto niyang yakapin at agkansiyan nito. And her mother was right. Kung hindi sila napasukan nito, ay malamang na kung saan umabot ang lahat. She knew something more powerful took over her body. Desire was half of it. She loved Andrew. She was sure of it now. Iyon ang dahilan kung bakit pinahintulutan niya na ginawa ito. She wanted him desperately. At nang pasukin niya ito kanina upang ibalitan tungkol sa pagtawag ni Brenda, ang motibo niya ay tingnan ko ano magiging reaksyon nito. Umaasa siyang sana ay magselos ito. Alam niyang may namamagitan sa kanila na hindi niya kayang tukuyin. Mia, I'm sorry. Napatigil siya. Sorry? She bit her lip painfully. He was sorry he kissed her. He was sorry he made love to her. Ang sinabi nito ay lalo mang nagdagdag sa kanyang guilt na dinadala niya sa sandaling iyon. She could have consoled her differently. Something like he couldn't have stopped himself from kissing and making love to her because he desired her. Desire was human emotion. Mas matatanggap niya iyon kaysa sa sorry. Leave me alone, Andrew, please. Mabigat ang paghingang pinakawalan ni Andrew at tubiling tumayo at lumabas ng silid. Maingat nitong kinabig pa sa rampinto. Dumapa siya sa kama at isunubsob ang mukha sa unan niya. Hindi niya alam kung anong iisipin. Hindi rin niya alam kung paanong nauwi sa ganun lahat. She felt like crying, pero niwalang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. At ang nakapanghilakbot sa kanya ay ang pangingibabaw sa isip niya nang naganap sa pagitan nila ni Andrew
bago sila napasukan ng ina. And despite everything, she couldn't control the little delicious shivers that ran down her spine. And she hated herself for it. Kinabukasan, sinikap ni Andrew na kausapin siya subalit hindi niya ito pinagbuksan ng pinto. Ang pinto ng banyo niya ay nakalak upang hindi ito magkaroon ng pagkakataong tumawid sa silid niya at pasukin siya. Nang gabing hatiran siya ni Lupin ng pagkain, ay nalaman niya na lumipat na sa bahay nila si Andrew. Ayon dito, ay tutungo ito sa beauty shop upang magpaalam sa mami niya. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Tila may bahagi ng pagkatao niya ang tinangay nito. Nang gabing iyon, ay sinikap niyang pasukin ng ina sa sariling silid nito. Inabutan niya itong may tinutuos sa record book. Mami, busy ako Mia. Formal na wika ni Veronica at hindi nag-aangat ng ulo. Mama, I'm sorry. Please, let me explain. Wala ka dapat i-explain. Sagot nito sa malamig na tinig. Iwan mo ako at ayoko maabala sa ginagawa ko. Pinigil niyang mapahikbi at tahimik na lumabas silid ng ina. Bumalik sa sariling silid at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mapasukan sila na Andrew ng ina ay doon lang siya napabulalas ng iyak.